What's up, guys? Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin James chapter 1, verse 26. Do any of you think you are religious? If you do not control your tongue, your religion is worthless, and you deceive yourself. Tongue builder. Young people, gaano ba kahalaga ang ating dila, ang ating tongue? Sa katotohanan ay napakalaki ng role ng ating dila. Kaya mula sa batayang Bible verse natin ngayon ay tila sinasabi na, ano naman kung palasimba ka? Ano naman kung Kristiyano ka? Ano naman kung active ka sa church? Diba? Ano naman kung ang dami-dami mong pinagkakaabalahan? Ano naman kung member ka ng care group? Diba? So, ano naman? Diba? Kung ang dila naman natin ay hindi natin kayang pigilan sa mga bagay na hindi makakabuti, hindi makakatulong, at hindi magiging blessing sa iba. Meaning, nagiging worthless ang ating pagiging Kristiyano. Nagiging worthless ang ating pagiging relihiyoso. Walang halaga. Our tongue must be a tongue builder of relationship. Dapat pala yung dila natin ay nakakapagtaguyod, nakakapagbuo ng relasyon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Our tongue must be a tongue builder of sharing the good news. We have to respect some private conversation and private word. Kaya may mga batas tungkol sa ganyan, di ba? Na hindi natin pwedeng basta pakailaman, lalo na ang mga private messages. Hindi natin pwedeng basta pakailaman yun, sapagkat yan ay may mga batas na naayon tungkol dyan. So, tayo ay maging maingat sa mga ganung bagay. And we have to rebuke those words that had hurt others and those destroy friendships. Kaya kung may mga kaibigan tayo, kakilala na nakakapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, sa kanilang kapwa, ay meron tayong kakayahan, magkaroon tayo ng kakayahan na i-rebuke sila, itama sila, ituwid sila. Sapagkat ganon ang sinasabi sa Biblia. Na tayo ay magturuan, tayo ay magpaalalahanan upang patuloy na lumakas at maging matatag yung pagsasamahan, yung friendship, yung pagkakaisa, diba? So, dapat imbis na ma-destroy, ay ma-build, ma-unite. If we sin because of our tongue, be humble. Be humble and confess to our God. Young people, always realize that the words you speak to others will either build or destroy. Ano man sinasabi natin sa araw-araw, sa many words na kaya natin sabihin sa buong maghapon, maaring yan ay makapagpatatag o makapagpahina sa ibang tao. Yan ay maaaring maging encouragement or discouragement sa ibang tao. Maaaring yan ay maging blessing or not blessing or curse sa ibang tao. So, always realize that the words we speak to others will either build or destroy the lives of others. Kaya nga sabi sa song, "Oh, be careful, little tongue, what you say." So young people, be careful, little tongue, what we say, and let us always think more
Before we speak, isipin natin ng maraming beses bago natin ito sabihin. And use our tongue to speak blessing, to speak words that build as we value being a Christian. Kung pinapahalaga natin ang ating pagiging Kristiyano, kung pinapahalaga natin ang pagiging tagasunod ni Kristo, think wisely. Decide wisely. Speak wisely to be a blessing. Speak blessing to everyone. Speak blessing that build as we value being a Christian. Let's pray. Dear God, thank you for the tongue. Salamat po sa aming mga dila, sapagkat ito ay nagpapahayag ng kabutihan, nagpapahayag ng pag-ibig, nagpapahayag ng pagpapala. Patawarin niyo po kami kung nakakapagsalita kami ng hindi ayon sa inyong kalooban, kung nakakapagsalita kami na hindi nakakabuti sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. At gayon din, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy na maging pagpapala sa lahat ng aming sinasabi, sa lahat ng aming kausap, at nawa ay gamitin din namin ng dilang ito to rebuke with your guidance, with your Holy Spirit, according to your word, para lahat kami ay magkaroon ng ministry na nagpapaalalahanan, ministry of reconciliation, ministry that build relationship, strong relationship with a strong faith that builds unity among young people, unity within the church, unity in the school, unity at home, everywhere. Sa lahat ng aming nasasakupan, lahat ng aming kinabibilangan, help us to speak blessing to everyone. Salamat po, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang mga kabataang ito. Samahan sila sa lahat ng kanilang pagpapasya, patatagin ng kanilang pananampalataya, ibangon sila sa panahon ng pagkakasakit, palakasin sila sa panahon ng panghihina, at aliwin sila sa panahon ng kalungkutan. Hikayatin sila sa panahon na sila ay nawawalan ng pag-asa. Maghari ka, O Diyos, sa buhay ng mga kabataang ito. Maghari ka sa kanilang mga pangarap, sa mga naisin, mga tunguhin, at nawa, O Diyos, lagi ka nilang unahin sa kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, bless the lives of these young people, bless their lips, bless their tongue, bless their mouth, Lord, and make them an instrument of your good news. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, young people, keep the faith, make a difference, and be an inspiration. At sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus ang